Tayo po ngayon ay magpapa-rotivator ng ating sakahan, ng ating bangkag. At sa mga susunod po ay papatanim na tayo ng kamote. Ayan, so medyo nahirapan yung ating rotivator at iniiwasan niya yung mga puno ng nyug. So paikot-ikot po siya. Bali, ang pagkukuhanan ko nga pala ng itatanim kong kamote dito ay dito po sa aking pinsan, sa katabi ko pong lupa sa kabilang bakod. Yan po, ang mga tanim po niyan sa kabila ay kamote. So bukas po ay magpapalantong o magpapakuha po ako ng talbos na itatanim po dito sa ating bangkag. So baka sakali pong tayo ay swertehin ngayon pong summer na magpapatanim. So ngayon po ay February. So bali, ang tagtanim po dito sa amin ay January at February. Yun nga lang ay medyo natagalan po tayo magpalinis nitong January, kaya ngayon lang po tayo nakapagpa-rotivator. Yan. So yung mga damo po na napapansin nyo sa ating bangkag, sa hindi pa po na rotivator, yan. Bali yan po ay inisprehan ko na nung nakaraang linggo. Mga 5 days na po yan. So papatay naman po yung ating damo. Kaya okay lang kahit ganyan pa lang na may green pa, okay lang na ipa-rotivator natin. So itutuloy lang po niya na mamamatay. Okay, so baka sakali pong matapos ito ng mas maaga. Sana po ay hindi umulan, kasi kapag maulan po at nagpa-rotivator tayo, medyo magpuputik yung ating lupa, at kapag magpuputik yung lupa natin ay hindi po yun maganda sa kamote. So dapat po ang kamote ay buhaghag. Kaya dapat pag nagpa-rotivator tayo ay dapat dry po yung lupa, kagaya po niyan. Ayan. Para isa pa, madali pong itanim yung talbos ng kamote. Hindi po siya mababali yung talbos ng kamote pag ganyan po kalambot yung ating lupa. Yan, so putang po natin yung aking pagtatalbusan bukas. At pag natalbusan po ito ay magpapahukay naman po ito. Hinihintay lang po niya akong matapos magpakuha ng itatanim bago po siya magpahukay. Yan po. Yan po yung kamote. Ito po ay naitanim noong October po ng katapusan. So yan, magpo 4 months na po ito. Pwede na po itong anihin. Hopefully po ay marami din sanang mahukay para may pamalit ng gastos. Yan po. Salamat sa ating panahon. Makulimlim lang po dito sa amin. Kaya masarap po magtrabaho. Ito, hindi ko na po tinanggal tong saging na nakatayo dito. Gusto ko sanang tanggalin at nakasagabal, kaya lang may bunga, kaya hinayaan ko na lang muna po na mahinog yung bunga bago ko po tanggalin tong saging na yan. Okay, lilipat ko na lang po yung ibang suhi niya. Kasi ang kamote ayaw po niya ng nalililiman. Kaya kung mapapansin ninyo, yung nakaraang vlog ko ay tinanggal ko po lahat ng dahon ng nyug, o nag-pruning po ako sa dahon ng nyug. Isa pong tips sa pagtatanim ng kamote na may tuturo ko po sa inyo ay, halimbawa nagpa-rotivator po kayo at kung mapapansin po ninyo, meron pong mga lumabas na mga laman ng kamote. So hindi po kasi 100% ay yung laman ng kamote ay mauhukay natin, at meron pong mga matitira. Ibig sabihin yung mga ito pong kamote na dapat na lumutang na ito ay tanggalin po natin, kasi pag tumubo yan po ay sagabal sa ating itatanim. Hindi po yun mamumunga, yung mga laman na yun kapag tumubo. Wala pong laman yun na ibibigay. Ano po? Siya pa yun nakukuha ng vitamins ng lupa. Kaya mas maganda ay tanggalin po natin. So mamaya pagkatapos ko pong mag rotivator ay magpapatanggal po ako niyan.
o kung wala po ako makuhang tao, magtatanggal po ako ng mga laman. So marami pong mga lumutang na laman ng kamote. Tatanggalin ko po yan mamaya. So mag vlog muna ako bago ako magtanggal ng kamote. Sinisigurado nung nag-rotivator na maganda yung kanyang trabaho para syempre makaulit siya, kasi sa dami po ng nagpapa-rotivator dito o sa dami po ng rotivator na o tractor na nandito sa aming barangay, suki-suki na lang. So bali ito nga pala ay 3/4 hectare lang po ito. Ang kalakaran po dito ay sa isang hektarya ay 3,500 ang pagpapa-tractor o rotivator. Kaya ito, so babawasan ko yung 3,500. At sabi ko, summer po ngayon, tagtanim ng kamote, ay lahat po ng malinis na porsyon ay dapat madaanan ng tractor or rotivator. Sa may porsyon po ng aking may dulong east, ito po sa kabila, kung yun pong porsyon na yun ay may kamote, ito naman po ay tinatamnan ng kamote. Yan, so nakalantag lang po sila, hindi pa po yan na itatanim, na ilagay lang po dyan sa ibabaw. So mamaya tutusukin po yan para matapos itanim. So baka sakali pong hindi maulan, bali itong nakuha kong rotivator nga pala ay may blade sa unahan, kaya kung may portion na mataas, yan, tinatanggal po niya para pumatag. Yan, kaya yan po yung aking nakuha na rotivator. Yan, mapapatag po niya. Bali itong unang pinadaanan niya, kasi basal po sa may gilid, ay dodoblehin po niya para masiguradong madurog po. Ayan. Ayan yung itong pangalawang daan niya ay nadurog naman na, pwede na po itong tamnan. Ayan. Pag una lang po kasing padaan at first time na para tractor ay hindi po gaanong durog, kaya dapat madodoble po para pag nagtanim tayo ng kamote ay hindi siya mababali yung mga kamote na tutusok natin. Ayun, sa wakas unti-unti na pong natatapos. Ayun, sa wakas tapos na rin yung ating rotivator. Bali natapos niya ito 1 oras at 20 minutes. Ang ibabayad ko po dito ay 2,500 pesos. So yun po yung ating gastos dito sa ating bangkag po. At mamayang hapon ay gugulisan naman po ito. Sabi ng gugulisan ay lalagyan niya ng parang garden.